Isang asong walang pangalan, walang tahanan, pero naging tagapagligtas ng isang tindahan at ng mismong may-ari nito. Isang aso na minsang pinakain lang, pero ang isinukli ay isang katapatan na higit pa sa inaasahan ng sinuman. At sa isang huling pag-atake, hindi nila akalain ang asong ito pala ang magliligtas sa buhay ng taong unang nagbigay sa kanya ng pagkain. Ito ang kwento ni Bantay. Sa isang tahimik na barangay, may maliit na sari-sari store si Mang Rudy. Kilala siya sa lugar bilang isang taong mabait, lalo na sa mga hayop. Kahit hindi siya mayaman, bukas palad siya sa mga nilalang na madalas ay nakakalimutan ng lipunan. Isang hapon, habang abala si Mang Rudy sa pag-aayos ng kanyang mga paninda, napansin niya ang isang payat at maruming asong kalye na nakahiga sa gilid ng tindahan. Halatang halata sa itsura nito ang pagod sa walang katapusang paglalakad, ang gutom at ang uhaw. Kung sa iba baka binulyawan na ito at pinalayas. Pero iba si Mang Rudy. Lumapit siya sa aso at dahan-dahang iniabot ang tira niyang tinapay. "O, kain ka muna dyan," sabi niya. "Mukhang pagod ka na." Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, kumain ang aso ng hindi sinusigawan. Kumain ito ng dahan-dahan, parang hindi makapaniwala na may nagmalasakit sa kanya. Pagkatapos kumain, umalis din ito, pero may iniwang tingin na parang nagpapasalamat. Hindi akalain ni Mang Rudy na iyon pala ang simula ng lahat. Kinabukasan, bumalik ang aso, sa harap, sa gilid, sa mismong tapat ng tindahan, para bang isang bantay na nag-uumpisa sa kanyang pwesto. Doon na nagsimula ang kanilang ritual. Pinangalanan siya ni Mang Rudy bilang Bantay. Bagay na bagay sa kanya dahil kahit sa kalsada ipinanganak, may puso itong mas tapat pa kaysa sa ilan. Araw-araw binibigyan siya ni Mang Rudy ng pagkain at tubig. Si Bantay naman hindi umaalis sa kanyang pwesto. Minsan, sinubukan ni Mang Rudy na papasukin siya sa loob ng bahay, lalo na kapag umuulan. "Bantay, dito ka na matulog sa loob. Ligtas dito," sabi niya. Pero parang umiling ang aso. Umupo lang ito sa labas, tumingala kay Mang Rudy at tumahol ng mahina na para bang sinasabing, "Dito lang ako, amo. Dito ako babantay." Kaya hinayaan na lang niya. Gumawa na lang si Mang Rudy ng maliit na silungan sa gilid ng tindahan para hindi mabasa si Bantay kapag umuulan. Sa bawat araw na lumipas, naging parte na si Bantay ng buhay ni Mang Rudy, ng tindahan at ng mga suking bumibili. Isang gabi mahimbing na ang tulog ng lahat. Tahimik ang buong paligid. Pero sa gitna ng katahimikan, isang anino ang dahan-dahang sumisilip sa pinto ng tindahan. May dala itong bag at mga gamit na pambukas ng pinto. Isa itong magnanakaw, nang akmang sisirain na niya ang kandado, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas at galit na kahol. "Arf! Arf! Arf!" Si Bantay. Walang takot niyang sinugod ang lalaki. Kinagat niya ang paa nito. Sinunggaban ng pantalon at hinabol ito papalayo. Nagising si Mang Rudy sa lakas ng ingay. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang magnanakaw na nagtatatakbo sa dilim habang si Bantay ay buong tapang na nakatayo sa harap ng tindahan. Nakataas ang ulo, parang nagsasabing, "Walang makakagalaw ng tindahan mo habang nandito ako." Nang silipin nila ang CCTV kinabukasan, kitang-kita kung gaano katapang si Bantay. At doon din nila nakita ang mukha ng magnanakaw. Kilala pala nila ito, isang dating trabahador sa lugar. Agad itong isinumbong ni Mang Rudy sa pulisya at hindi nagtagal na aresto ang lalaki. At si Bantay, naging bayani. Mas minahal pa siya ng buong barangay. Lumipas ang mga buwan, sikat man ang araw o malakas ang ulan, nandoon si Bantay. Sa gilid, sa harap, sa mismong tapat ng tindahan. Hindi siya humihingi ng sahod, hindi siya kailangang turuan ng gagawin. Para sa kanya, trabaho niyang magbantay at minamahal niya ang pamilyang nagpakain sa kanya noong siya'y pagod at gutom. Isang hapon, pauwi si Mang Rudy mula sa palengke. Bitbit niya ang mga supot ng gulay at paninda para sa tindahan. Habang papalapit siya sa kanyang pwesto, biglang may isang lalaki ang lumabas mula sa gilid ng isang sasakyan.
may hawak itong kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Rudy. Natigilan siya. Bago pa man siya makagalaw para ilagan ang paparating na panganib, isang anino ang mabilis na tumalon mula sa gilid. Si Bantay, walang pagdadalawang isip, walang takot. Sinunggaban niya ang lalaki. Kinagat niya ang binti nito ng buong lakas. "Ara!" Napasigaw ang lalaki sa sakit. Sa gulat at sakit, nabitawan niya ang hawak na kutsilyo. Nang makita ito ni Mang Rudy, mabilis niyang dinampot ang patalim at itinapon palayo. May ilang mga taong nakakita sa pangyayari at agad na tumulong. Pinagtulungan nilang pabagsakin ang lalaki sa semento at laking gulat nila nang makita ang mukha ng suspek. Siya rin ang nagtangkang magnakaw noon. Nakalaya, nakabalik at ngayon buhay na ni Mang Rudy ang target. Muli dahil sa isang asong kalye, ligtas siya. Nang humupa na ang tensyon at hawak na ng mga tao ang suspek, napansin ni Mang Rudy si Bantay. Duguan ang isang paa nito, hingal na hingal at nanginginig. Walang sabi-sabing lumuhod si Mang Rudy at niyakap ang kanyang matapat na kaibigan. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi, "Bantay, anak, salamat. Salamat ha? Kung wala ka, baka wala na ako ngayon." Hindi nagsalita ang aso, syempre. Pero tumingin lang ito sa kanya at mahinang iwinagayway ang buntot na parabang sinasabing, "Ginawa ko lang po ang tungkulin ko." Agad nilang dinala si Bantay sa veterinaryo. Gumaling naman siya, pero ang bakas ng kanyang katapangan ay hindi na kailanman mawawala. Simula noon, mas lalo pa siyang minahal ni Mang Rudy, ng buong barangay at ng bawat taong dumadaan sa tindahan. Madalas sabihin ni Mang Rudy, "Hindi ko siya binili, hindi ko siya hinanap. Pinakain ko lang siya, pero ang isinukli niya sa akin, ang buhay ko." At kapag nakikita si Bantay ng mga suki, laging may paunang bati, "Good boy, Bantay," o "Salamat sa pagligtas kay Mang Rudy." At si Bantay, hindi siya humihingi ng kahit ano. Masaya na siyang nakahiga sa harap ng tindahan. Bantay sa araw, bantay sa gabi. Nagbabantay hindi dahil kailangan, kundi dahil minahal niya ang nagmahal sa kanya. Ang kabutihan, gaano man kaliit, ay hindi kailanman nasasayang. Isang pirasong tinapay lang ang ibinigay, pero isang buong buhay ang ibinalik sa'yo. Minsan, ang pinakatapat na pagmamahal at utang na loob ay nagmumula sa mga nilalang na hindi natin inaasahan. Ngayon tanong ko sa inyo, kung ikaw ang may tindahan, tatanggapin mo rin ba ang isang tulad ni Bantay bilang bahagi ng iyong pamilya? I-comment mo sa ibaba kung bakit. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe